Isang matinding iskandalo yumanig sa administrasyon matapos mabunyag ang umunay pagkakadawit ng lang opisyal na malapit sa Pangulo sa paggamit ng iligal na droga. Kasabay nito, lumabas na rin ang impormasyon na may malaking halaga ng pera na hindi may palabas sa legal na paraan at umunay ipinahatago ni Pangulong Kuting Jr. sa mga kasamahan sa kanyang partido. Ayon sa mga impormasyong isiniwalat sa isang anonymous whistleblower, may mga opisyal sa loob mismo ng Malacanang at ilang miyembro ng ruling party ang sakot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Habang iniimbestigahan pa ang mga personalidad, lumutang rin ang isyu ng pera mula sa hindi malinaw na pinagmulan na di umano'y pinahawak muna sa piling tao ng administrasyon upang hindi ito mabuking sa mga audit at batas sa financial transparency. Sa ngayon, pinagtatakpan pa raw ang lahat, ngunit dumarami na ang mga ebidensya. Wala pang opisyal na tugon mula sa Malacanang ukol sa mga akusasyong ito. Ngunit ayon sa ilang senador, dapat magsagawa ng malawakang investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Umiigting na naman ang panawagan ng taong bayan para sa linaw, hustisya at pananagutan. Sa gitna ng lumalalim na kontrobersya, nananatiling bukas ang tanong, sino-sino ang sangkot at hanggang saan naabot ang lindol sa loob ng palasyo. Abangan ang susunod naming mga ulat para sa karagdagang detalye. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Matindi to. Game! Sagutin ko po isa-isa yung pahayag ni Atty. Claire Castro na sabi dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. Wrong move. Masyado kayo nagpadala sa silakbo ng inyong damdamin. Masyado niyong kinapitalize yung pagpunta sa ibang bansa ni Tatay Digong at pagbalik niya dito, diretsong eroplano, diretsong Netherlands na. Ang kalaban niyo dito, hindi na mga vlogger. Kahit wala ho si PH Update, merong vlogger na magpapatrending dito sa video na to ni Sir Erwin HR. Meron hong isang vlogger na tatalakay magpapalabas sa kanyang channel dito sa mga sasabihin niya sa video na to. Hindi ho ang issue dito, ang mga vlogger, isaksak nyo yon sa mga kukote nyo. Ang issue dito, ang ginagawang panggigipit ng administrasyon na to sa kanilang mga kalaban sa politika. Yung mga ginigipit ng administrasyon na to, yun naman ang nakikita ng ating mga kababayang OFW na talagang naglingkod sa ating bansa nung mga kapanahunan nila, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kahit anong maniubra pa ang gawin ng administrasyon na to, mahihirapan ho sila. Ang kalaban ho nila dito, mga OFW. At yung mga kababayan nating OFW, malalakas ho ang loob ng mga yan. Tingnan nyo naman itong si Sir Erwin, ang sinasagot ho niya, hindi ko naman siya minamaliit itong si Sir Erwin. Hindi ho ngayon pa lang ho natin nakita pagmumukha niya, pero yung mga sinasabi niya, merong kargada. Nakukuha niyo ho ba mga kababayan? Yan ho, pagka nagsalita ang mga OFW, pinapakinggan ho yan. Pag panahon ng kampanya, isa ho sa pinapakiusapan, isa ho sa pinapakinggan kung ano ang kanilang mga punto de vista. Kaya itong ginawa nila na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, akala nila panalo sila dito. Isa ho itong, sa tingin natin, pihit ng tadhana para maipanalo itong mga senatorial candidate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Vote straight Duterte, nandyan na ho sa Gedli. Kayo na hong bahala, isulat nyo. 5-6, Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, itong si Doc Richard Mata, nandyan ho sila. Itong si Atty. Jimmy Bondoc, ayan, 53. Pastor Apollo Kibuloy, nandyan ho lahat sila. Lahat ng kandidato natin, ika nga, nakasalansan na dyan. 38 kong Dante. Tuloy ho natin. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod.
Tama po kayo, meron po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon nilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba, tama din po ba na ipadala natin o isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Sa sobrang kabangagan ng mga opisyal ngayon sa pamahalaan, pagka nakabanat sila ng pulburon, akala mo, pagka nagsalita sila, paniniwalaan sila, ganun-ganun na lang tatanggapin ng sambayan ng Pilipino yung mga trip nila. Hindi ho ganun gumagana ang mundo. Masakit mang sabihin, masakit man tanggapin para sa mga politikong kagaya ni Marcos Jr., yung pag-iisip nyo ho, kahit ano pang pilit nyong ipakain yan sa sambayan ng Pilipino, pagkamali yan, mali, hindi paniniwalaan, ganun lang ho kasimple yan. Ganun lang ho kasimple yan. Ang ano ho kasi ang mentality nitong mga napaka-confident na mga government official na to, akala nila kahit anong kabalbalang gawin nila, kaya nilang paikutin. Yung kagaya ng ginagawa ni Boying, kaya ho nilang pihitin. Kahit na gaano pa kamali yung kanilang pagrarason sa mga bagay-bagay na ginawa nila. Akala ho nila, mapapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino. Yon ang miscalculation ho nila. Nag-iisip na ho ang sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Ito, reaksyon lang naman to sa mga sinasabi ni Sir, sa mga base ito, sa mga nangyayari sa social media ngayong mga panahon na to. Wala ho tayong dinadagdag na kung ano pa man dito. Wala hong dagdag bawas, ika nga. Kumbaga base sa mga kaganapan, sa mga sinasabi nila at reaksyon ng mga OFW ngayong mga panahon na to. Ito ho ang resulta ngayon. Hinahahain ko ho sa inyo. Masakit man tanggapin, mapait mang lunukin para sa mga opisyal na to. Pero ang katotohanan ay hindi nyo mababago na dismayado ang mga OFW doon sa kabalbalang ginawa nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring PRRD back. Ganun lang naman ho kasimple yun. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya. Kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong petsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. From March 28 to April 4, magkakaroon ho ng malawakang matindihan at malupitang zero remittance para sa mga kababayan nating OFW. Di ho tayo naghihikayat dito, prerogative ho nila yan, desisyon nila yan, kung ano man ang naging arrangement sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas, nasa sa kanila yan. Kumbaga dito, binibigyan lang natin ng reaksyon yung mga kaganapan sa social media. Kung kayo ay makikiparticipate dyan sa galaw na yan, mag-comment ho kayo sa baba. Hindi ako nag-i-encourage o kung ano pa man. Desisyon ho yan ng mga kababayan nating OFW. Talagang yung mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ho nilang magtiis. Yan ang sigurado natin. Kaya yung ginagawa nyo na yan kay Tatay Digong, napakalaking pagkakamali niyan. Claire Castro, sabihin mo kay Marcos Jr., mali ang ginawa natin na pinadala sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakalaking pagkakamali ho mga kababayan. Ngayon, hindi pa nag-uumpisa ang 2028 presidential election. Ika nga ni Boying Remulla, done deal na yan. Panalo na si VP Sara. Totoo. Real talk ha. Real talk, panalo na ho itong si Vice President Sara Duterte. Kung ngayong ngayong araw na to gaganapin ang presidential election, talo ho si Marcos Jr. Sa bagay, kahit ano pang kabangagang gawin nitong si Marcos Jr. Sa loob ng 3 taon mula ngayon, wala hong mababago sa totoo lang. Hindi na ho enough ang 3 taon para magkaroon ng proyekto, solusyonan ng mga problema ng Pilipinas o kahit pa paano maibsan yung mga problema na nararanasan ngayon ng ating mga kababayan. Kulang ho, 6 na taon nga, nabitin si Tatay Digong, tapos itong bangag na to, 3 taon, maaayos niya yung mga problema na yan. Malabo hong mangyari yun mga kababayan. Kaya kampante lang ho kayo kung ano ang tindi ng suporta ng mga kababayan nating OFW dito kay Vice President Sara Duterte. Titindi pa ho yan pagka papalapit na ang 2028 election. At pagka
inimpeach itong si BP Sara, tandaan nyo ho mga kababayan, lahat ng mga trumabaho dito kay BP Sara, markado na yan sa sambayan ng Pilipino. Tingnan natin, kaya nga itong senatorial election na to, medyo na-excite ho tayo mga kababayan. No? Talagang dito, nakikiramdam na yung mga mga assuming na magiging senator kung paano nila tatrabahuhin itong si BP Sara. Huwag kayong magkakamali. Huwag kayong magkakamali. Okay, ma-impeach niyo si BP Sara. Pero ano ba ang anong tawag dito? Ang magiging imahe nyo sa ating mga kababayang OFW at yung mga taga-suporta ng mga Duterte sa Pilipinas? Anong magiging imahe nyo? Pinagkaisahan nyo itong si Vice President Sara Duterte para maipwesto yung mga ambisyoso sa 2020. Naku, ang pangit naman ang tingnan yun. Inimbestigahan nyo ang confidential fund itong si Vice President Sara Duterte, pero yung ibang mga government official na tumatanggap ng confidential fund, pinalampas nyo. Naku, ang pangit itong tingnan nun. Hindi pa nag-uumpisa itong hearing na to, kahit na ano pang mga ebidensyang ilatag nyo, tapos na ho, ika nga, yung pananaw, yung paniniwala ng ating mga kababayang OFW at yung mga taga-suporta nitong si BP Sara, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ika nga ni Boying, done deal na. Walang ginawang mali si BP Sara kahit ano pang ebidensyang ilatag nyo dyan. Pagka tinanggal nyo si BP Sara, isa lang ibig sabihin nun, dinidispatcha siya para hindi makatakbo sa 2020. Yun lang ang kadahilanan nun. Kasi ngayon, kung talagang gusto nyong, naku, mayayari tayo dito. Baka tayo makita dito sa video na to. Sige na nga, umpisa na ho natin ang ating pangalawang video dito sa video na to. Dito ho tayo kay Aling Claire Castro. Ito na, ano ba to? 30 minutes lang naman na tanungan to ni ating Claire, itong si Atching Claire. Pakinggan natin kung ano na naman mga kabalbalang pagsasabi niya dito sa press briefing na to. Game! Hi, Yusek. Good morning po. Morning po. Okay. Yusek, sa isang interview po kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, he thanked the Philippine government for showing commitment to international accountability mechanisms, and they also urge all countries, including the Philippines, to join or rejoin the Rome Statute. So how does Malacanang want to respond to this statement from the ICC spokesperson? Opo, nagpasalamat po sila sa ating nagawa. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging Itong Ali na to, gusto niyang gusto niyang magmukhang intelihente sa social media, sa mga press briefing. Pero lumalabas yung kanyang katangahan, no? No, gusto niya yung tipo, yung the way na magsalita siya, the way na deliver niya yung mga sagot niya. Akala mo talagang intelihente yung mga sinasabi niya. Pero pagka hinimay mo, puro basura, anak ng toko. Ay, ang galingan nyo ho, yung pagsagot, yung laman ng mga sagot, yung mga delivery, wala kaming pakialam dyan. Mas maraming manunood sa inyo. Ayusin nyo yung linalaman ng mensahe, pero yung wala kaming pakialam dyan. pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas ng RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o rules. At gusto ko lamang idagdag dito, kasi kung sila ay sumasang-ayon sa ating naisagawa, kamakailan lamang ay nabanggit din po ni Benito Ranque, yung co-convener ng Bring PRRD Home. Siya mismo po ang nagsabi, and I quote, dito po sa news po na sinulat po ni Cheng Ordonez ng Daily Tribune. Eto ho, pinorward-forward na natin. Habang pinoforward-forward ho natin, bigla ho tayong nawirduhan dito sa press briefing na to. Bakit kailangan meron pang camera angle, anak ng tokwa? Press briefing lang yan, dapat nakasentro sa mukha mo at doon siya nagtatanong. Wala na ho maraming cheche-bureche, meron pang pa-slow-mo. Ano, cinematic para ka makatotohanan yung mga pinagsasabi mo, anak ng tokwa. Ang press briefing, ang alam natin, kagaya sa China, yung kagaya sa Amerika, ano lang ho yan, nakasentro lang sa mukha ng nagsasalita. Kagaya ng mga nasa Canada, yung mga nagsasalita sila, di ba? Wala, tingnan nyo naman to. Pati side view. Tingnan nyo naman yan. Parang butod 2.0, anak ng tokwa. Ba't pati sa gilid, meron ka shot? Walang yung press briefing yan. Oh. Anak ng tokwa.
Kakaloko ka, ha? Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign, yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Matindi ho itong itong zero remittance sa nagaganapin sa 28. Mabilis yung balita na nakaabot sa Malacanang. Ang problema ho dito dahil sobrang nag-trending itong zero remittance na to, baka sa iba't ibang dako ng daigdig, yung mga kababayan nating OFW, makiisa dyan yung pasimple sila, hindi na rin ako magpapadala sa 28 hanggang sa April 4. Di ba? Yung pasimple lang sila, yung tipong hindi sila Duterte, hindi sila vocal na Duterte supporter, hindi sila maingay sa social media, pero dito sa kaparaanan na to, sigurado mapapanatang ko tong administrasyon na bangag na to. Di ba? Biglang gumanan yung mga kababayan natin sa Hong Kong, sa Canada, sa iba't ibang bahagi ng daigdig lang yung administrasyon to, magagantihan ko na. Hindi ako magpapadala. Yari kayo dito. Miscalculation na naman. Parte na po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa, at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Ayun na nga, sinagot ka na nitong si Sir Erwin. Wala, nakausap na nila. Hindi, wag mong gamitin yung tipong ang dating parang naho-hostage yung mga... Ang dating nga, wala tayong sinasabi, baka ipigin na naman, ano na naman tayo dito, kung ano-ano na naman sabihin. Ang sinasabi natin dito, meron ng arrangement. Hindi mo na kami makakapagpadala, ha? Kasi nakita nyo naman ang ginawa kay Tatay Digong. Paparamdam namin dito sa mga tampalasan na to ang ginawa nila, mali dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala ho naman, karapatan yan ng mga natin. Grabe, no? Tinitira ho talaga nila. Wala tayong alam dyan, Tinitira ho talaga nila itong administrasyon ni Marcos Jr. Yayarin lamang na bangag-bangag ang administrasyon na to. Ano na tayo? Isargo na natin to. Ika nga, di ba? Wala na. Kung dire-diretso na. Anak ng toko, ibang klase ho itong mga kababayan nating OFW. Ibang klase ho yung debosyon nila sa ating bayan. Pagka mayroong mali, talaga hong tinatayuan nila. Ika nga. Hindi ho kagaya nung iba dyan, mali na. Pinipihit pa nila gawing tama yung mali. Kahit na anong gawin nyo, pagka mali. Yan ang problema ho dito sa bansa na to. Kaya naman para dito kay Aling Claire Castro, yung kalma na sinasabi mo, dapat yan ang ginawa nila noong inaresto nung kinidnap itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi yung pagiging kalmado na yan dapat ang ginawa. Dapat yan ang ginawa nyo. Kalmado muna kayo. Para ngayon, hindi kayo nakikiusap sa ating mga kababayang OFW. Paano? No, paano na lang biglang napaisip yung mga kababayan nating OFW? Ganito ginawa nila. Hindi, gawin natin 2 weeks yan. Ano mangyayari sa ating ekonomiya? Nakakalungkot man hong isipin, pero wala tayong magagawa. Independent ho yung mga kababayan nating OFW. Hindi ho natin sila mabubola. Hindi ho yan mabubola. Alam mo nila pagka BS yung mga pinagsasabi natin. Malalaman ho nila, at pagka BS yung mga pinagsasabi natin, hindi naman ho magpapakulay yung mga yan, lalo na itong si Sir Herbiscal 2712 mega love shout. Nakapag-segue pa talaga. Dito kay Ma'am Ariza yan, mega love shout. Maraming salamat to, di ba? Hindi ho natin sila mabubola dito. Kaya yung mga pinagsasabi mo, Claire Castro, alam ng mga kababayan natin na karamihan dyan kargado.
BS na BS, ika nga. Dapat sinabi nyo yan kay Torre. Calm down. Kalma lang. Huwag nyo masyadong, anong ginawa nyo kay Tatay Digong? Yun noong binalasubas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikiusap na ang pamilya niya, kalma lang, dalhin mo na sa ospital, bili mo na ng gamot. Anong ginawa nyo? Kumalma ba kayo? Ha? Kinausap nyo ba si Torre at sinabi kay Torre na, huwag nyo naman bastusin, huwag nyo naman babuyin, dating Pangulo yan. Ginawa nyo ho ba yun? Kaya kung gawin ng mga kababayan nating OFW na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pasensyaan na lang ho tayo. Makikiisa ho ba kayo? Sasali ho ba kayo dito sa ano na to? Zero Remittance Week para pagkilos protesta dahil sa mga ginawa nilang kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasali ka ba? Alam ko marami dito OFW kasi tinitingnan ko demographics natin tsaka yung location ng mga nanunood. Marami sa United States, naku, mga estados, dolyar, ng toka. Dollars! Marami. Pinakamarami dyan sa US, Canada, mga nasa Japan, yan, mga Hong Kong, Singapore. Naku, napakarami ho yan. Sasama ho ba kayo? Kasi Croatia to makikiisa ho ba kayo? Comment nyo nga ho sa baba para makita natin kung talagang solidong-solido itong gagawing Zero Remittance Week na to ng ating mga kababayang OFW. Aling Castro, tuloy. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Nakikiusap na yung Aling Claire. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Tingnan nyo naman yan. Ano yan? Cinematic, anak ng tokwa. Para magamit yung pagkakamahal-mahal na mga equipment na binili nyo. Para mapagawa ng pelikula, anak ng toko. Sabi ko kanina pinoforward ko, ba't merong ganito? First time, ano to? Para magmukha professional, magmukha makatotohanan yung mga sinasabi nitong Ali na to. Puro basura lang naman lumalabas sa bibig na. Tingnan nyo naman yan. Yes, meron pang pa-slow motion, meron pang mga blur, bokeh background pa. Para saan yan? Gusto lang naman namin makita ang pagmumukha ni Claire Castro para sa ano pa yung mga... Po, yung Chinese Maritime Militia, naglagay na naman po sila, nag-install na naman po sila ng floating barriers sa Bajo de Masinloc na karating. Ano ho ito? Mga kargado na ho ito. Lahat ng tanong ng mga media dito, preparado ho ito ng Malacanang. At kung anong naratibong gusto nilang patakbuhin sa press briefing na yan, hindi naman ho interes ng sambayan ng Pilipino ang maririnig niyo dyan. Interes ho ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya i-forward na ho natin ulit. Ito, matindi to. Pakinggan ho natin. Good afternoon po, Yusek. Yes po. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening she posted a new family photo like she usually does, and now netizens are... like she usually does, anak ng tokwa, yung nagtatanong pa lang, pinagtatanggol na yung First Lady. Ano pang aasahan nyo sa magiging sagot? Sila yung gaguod. Ewan ko lang pero ako ho mga kababayan, malayo pa lang ang kalokohan, naaamoy ko na ngayong mga panahon na to. Like she always does. Tanong pa lang, kargado na. Are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. What is Malacanang's take on this since the photo po was posted on the First Lady? Again, hindi natin pinakikialaman yung mga peking picture na yan. Gusto lang natin marinig ang sagot ng Malacanang dyan sa mga kumakalat na peking larawan na yan o edited na larawan. Di ho natin alam. AI, di natin alam Kaya di ho natin sinasawsawan yung issue na yan. Baka mapasok tayo, mahirap na. Diba? Doon lang ho tayo sa safe side, di ka nga. Yung mga alam lang natin, yun lang ang pag-usapan natin dito sa PH Update. Ngayon, nasa mga netizen na yan, ika nga, kung paano nila tanggapin yung mga larawan na kumakalat, nanggagaling sa mga official account ng Pers Family. Nasa sa mga netizen na yan, merong pinasayaw, merong pinaglinis, merong kinumpleto ang paa using AI. Di natin alam yan mga kababayan. Kung nandyan siya, wala siya, lalabas din ang katotohanan. Hayaan na ho natin. Ngayon, kung gusto yung pagkatuwaan,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!